Ito ang kutsintang kapag natikman mo ay hahanap-hanapin mo. Malambot at malagkit. So, eto yun guys. Para makabuo nga ng magandang kutsinta, dito ay naghanda na ako ng malalim na bowl at saka ng filter. So, 4 na cup po ng all-purpose flour ang aking gagamitin para sa kutsintang to. Idinire ko na nga ito sa aking filter o yung salaan para once na aking salain yung mga harinang aking gagamitin ay masala yung mga namumuo. At dito naman, meron din akong 4 cups ng white sugar. 2 cups nga lang muna yung aking inuna dito. At kung makikita ninyo ay buo-buo. So akin pong dinurog yan at inihulog na rin. So ang sinunod ko nga dito ay yung aking tubig. Bali ito po ay 12 cups. Katumbas po siya ng 2 pitchel. So hindi po pare-pareho ang size ng pitchel. Basta po yan ay 12 cup ng tubig. Na ang paglalagay ay hindi sabay, kundi konti-kunti lang hanggang sa mamix nyo na lahat yung harina. So ganun po ako gumawa ng kutsinta. Then inahalo ko hanggang sa maramdaman mo na wala nang buo-buo dun sa harina mo. Then eto nga yung aking lye water. Ito po ay 4 tablespoon. Pero 3 tablespoon lang po yun nandito sa aking video. Kasi nga nag-cut po yung aking video. So akala ko ay nakunan pa rin. So 1 teaspoon lang po yung aking food coloring dito. Pwede rin pong aswete pero wala pong aswete dito eh. After ko nga ho mailagay yung mga ingredients, ay ito ho ang kalalabasan noong aking tinimpla. So dito ho ako magdadagdag nung kakulangan. Dito ko ho idadagdag yung tubig ng padahan-dahan ulit at hindi ho bigla. Dahil kung ibubuhos nyo ho yan ng lahat ay mabibigla ho. Yan ho ay dahan-dahan pag ako'y nagkukutsinta. Halo ng halo, then buhos. Then, dito ko na rin po inilagay yung remaining na sugar na 2 cups. Sinala ko pa rin siya. At pagkatapos ay hahaluin ulit. So baka ho sabihin yung napakatrabaho naman, pwede namang sabay-sabay. Ganun po talaga yung paggagawa ko dito sa aking kutsinta. Kahit po nung ako ay nagtitinda pa, ganito po yung process ng aking pagtitimpla. So eto nga at akin na uling hahaluin hanggang sa matunaw na yung asukal at mararamdaman naman po yun. So itong gamit kong bowl ay malaki po ito at saka stainless kaya ramdam ko yung sugar kung okay na. So after nga nito ay sasalain ko naman siya para masala yung mga buo-buong harina. So after nga nito guys, ay tatakpan ko siya ng foil. At eto na nga yung aking in-overnight na pangkusin. So eto na yun guys. Hahaluin ko lamang po ulit ito para ma-mix ulit siya. Kailangan po sa part na ito ay halong-halo para yung harina ay ma-mix ng maayos. At pagkatapos ay aalisan ko po ito ng bula para po makinis yung ating kutsinta at hindi mag-aano kapag naluto na. So ito nga pong gamit ko ay medium size. Habang nagpapakulo nga ako ng tubig ay nagpahid na ako ng mantika sa aking molder. Ito po ay galing pa ng Pilipinas. So ganito po yung aking ginagawa dito. Lahat po yan ay may pahid ng mantika para lagay lang ako ng lagay. Kailangan sa pagkukutsinta po ay double time para hindi po tayo mahuli lalo na kung paninda. So eto na nga yung akin, maliit lang po yung aking steamer. So meron nga rin po akong ginawang maliit tsaka po malaki. So eto yun, wala po siyang cover na katulad sa Pilipinas ay may katsa. So ito po ay 20 minutes. So after 20 minutes po, eto na yung aking kutsinta. So diba, kung makikita po ninyo, eto na po yun. Saktong 20 minutes po yan, walang labis, walang kulang, at kung naririnig nyo yung aking timer ay tumutunog pa. So eto po yun, kung makikita nyo meron pong tubig pero alisin ko po yan. At kahit po may tubig yan ay makinis pa rin at hindi po siya lata. So ayan na po yun nung natanggalan ko ng tubig.
Makinis po siya at madali lamang tanggalin sa molder. So try nyo po itong gawin at I'm sure magugustuhan po ninyo. So eto na nga yung aking kutsinta. Kung makikita at mararamdaman po ninyo ng harapan ay sobrang lambot po at para siyang jelly. Try nyo na nga gawin at I'm sure magugustuhan ninyo. At kahit na ng inyong magiging customer. Kasi yung aking mga customer na nasa Pilipinas, tinatanong ako kung kailan ako ulit magtitinda. So hindi na nga ako makakapagtinda kasi nga andito ako sa ibang bansa. At kapag umuwi ako, doon lang ulit ako nakakapagawa at pinamimigay ko lang sa kanila. So, eto na po yun. Thank you for watching. Ito po ang inyong kusinerang mangyan.